Amen, amen. Indeed, napakabuti ng ating Panginoon. Your presence is heaven to me. Imagine yung times na tayo po ay hinahagupit ng bagyo. Na-experience po ba natin yung presensya ng Panginoon na nasa kabila nung malakas na bagyo? Ako ay witness yung lumalaki yung tubig doon sa may Marikina kasi papunta kaming Antipolo. Makikita mo talaga yung pagtaas ng tubig, and I know napakasakit tignan nung sitwasyon, but alam nyo, sabi nga ay ito daw ay acts of God. Sabi ko hindi. Okay, sabi ko doon sa mga kasamahan ko, acts of men and enemy yan. Okay? Huwag mong i-attribute yung acts of men dahil pinutol nila yung puno, sila yung nagtapo ng mga basura, tapos i-attribute sa acts of God. And it is painful for me na pagsabihan ng ganon na kapag kami bagyo, acts of God. Okay? So let's protect our Lord. It is not Him. It is He who saved us dito sa mga baha na ito. It is He who provide us our Jehovah Jireh. Amen? Alam ko, marami sa inyo ang nasalanta, naglilinis pa up to now. Especially din yung kaanak ko sa Valenzuela na lubos na naapektuhan. Let's continue to pray for those people na lubos na naapektuhan nito. At we are here, no? Let's show support sa kanila. Yung ganitong trying times, I know na ito yung time na we can share the goodness of our Lord Jesus Christ. Amen? Amen? So, let's continue to pray for them, and I know that God has something for them. Amen? Just continue to believe and continue to have faith in Him. Amen. Napakaganda ng ating mga inawit at salamat sa Diyos sa buhay ng ating praise and worship. Indeed, salamat at nararanasan natin ang presensya ng Panginoon. Amen. Amen. Pakibati nga yung ating mga katabi ng Charito. You are, Charito, blessed and highly favored. Yeah, alam ko medyo pagod pa kayo dahil sa paglilimas at paglilinis ng bahay. Pero napakasarap aralin ng salita ng Diyos. Indeed, tayo po ay nasa serye ng security, that we are secured in Christ. Napakadami na po nating napag-aralan, napakadami po nating narinig sa ating pastor. Maraming salamat sa wisdom na ipinagkaloob at vision, enlightenment na binibigay sa atin sa pamamagitan ng ating senior pastor. Salamat sa buhay niya. At ngayon ay ipagpapatuloy natin ang serye about security. Alam niyo po, ang kabaliktaran ng security ay insecurity. Insecurity. Marami po ba sa inyo ang hanggang ngayon ay insecure pa rin? Insecure sa, alam niyo yun, pagka may kaklase ka, tapos ang galing-galing nito Ganyan, parang ako talagang nagpuyat hanggang 3:00 nag-aral. Samantalang siya nagfe-Facebook lang. Perfect yung score niya, ako hindi. Di ba parang, bakit ganon? Nag-aral naman ako. Diba? Bakit ganun? Nagtrabaho naman ako. Pero bakit ganun? Mas mabilis yung pasok ng pera sa kanya. Mga kapatid, insecurity. Right?
'Di ba? So, alam niyo mga kapatid, ang dami nating insecurity sa buhay. Ako, sobra. As in, for how many years? Siguro baka kahapon lang ako nakalaya sa... Hindi naman. Hindi naman kahapon lang. Medyo matagal-tagal na. Pero salamat sa Diyos kasi napakahirap na mabuhay na ikaw ay insecure. I mean, titignan ko yung Facebook ko, tapos makikita ko yung mga dati kong kaklase. Oh, ano na sila, professional electrical engineer na. Ganyan. Tapos makikita ko iba, uy, may mga master's degree sila. Uy, may PhD pa. So parang, ako parang, Lord, teka, ba't nandito pa rin? Ganyan. So, nagsisimula ako na tingnan yung sarili ko doon sa sitwasyon ko ngayon, pero hindi ko nakikita yung paano ako pinagpala ng Panginoon nung nangangailangan ako. I mean, di ba parang we're always looking ahead. I mean, kahit yung mga doctorate graduate na yan, may magarang sasakyan, may kahit na anuman, iyan pag tiningnan natin, ganun din yung sasabihin nila, tumitingin din sila sa iba. At nai-insecure din sila sa iba. I mean, walang katapusan yan because that is what the world takes, no? Ibig sabihin, ganun yung pinalalabas ng mundo sa atin na ikaw ay insufficient at dapat ikaw ay ma-insecure. Okay? And even sa church, I don't know kung bakit ganun. Marami pa rin sa church natin ngayon ang lagi nilang binibigay na preaching sa mga tao ay dapat ma-insecure ka. Ma-insecure ka sa katabi mo kasi yung katabi mo 3 oras nagba-Bible study, yung katabi mo 4 na oras, o kung ikaw 3 oras ka na nagba-Bible study, sasabihan ka, ang tamad mo naman. Ako nga 5 eh. Ma-insecure ka naman, di ba? Parang tamaan ka naman. Hindi po ba? Parang ganun yung nagiging sistema. That's why yung mga tao, they keep on being insecure. Okay, tingnan natin, ito definition to ng tao sa insecurity. Ito daw yung definition ng security. Okay, ang title muna of our message, baka makalimutan ko, are security and sufficiency in Christ. Okay, so ito yung ating topic for today. Our security and sufficiency in Christ. Pinag-aralan natin kung ano yung insecure. Ano yung insecurity? Tignan natin. Ito rin sabi. All types of insecurity can lead to decrease in ano daw? Mental health. Ganito yung naidudulot ng insecurity. Depressing or anxious behavior or thinking is often an effect of insecurity. Particularly when that insecurity produces erroneous belief. So kung may erroneous belief, may error sa iyong paniniwala at pattern of thoughts. I mean, pinag-aralan natin na ang kaligtasan natin ay hindi nawawala. Ang kaligtasan natin ay sinecure ng ating Panginoong Hesukristo mismo. Hindi ikaw ang nag-secure ng iyong kaligtasan katulad ng mga tinuturo ng iba. Ang Panginoong Diyos natin ang nag-secure sa atin upang tayo ay hindi ma-insecure. Amen? Kasi nai-insecure ka dahil hindi mo alam, may maling pattern sa iyong pag-iisip. Okay? Although, wala kang sakit sa pag-iisip, pero yung pattern mo ay mali. Okay? So, let's continue to dive in doon sa tamang paniniwala. Kasi alam natin yung naidudulot ng insecurity. Malinaw po ba? Ayaw natin na tayo ay nagkakaroon ng insecurity. Okay? Kasi you are bought at a price. And that price, okay, yung presyo na yan ay hindi basta-basta.
but rather that is the blood of our Lord Jesus Christ. Para sabihin niya na hindi ka lang nakapag-pray today, hindi ka naligtas. That is cheapening yung binigay na dugo, yung dumanak na dugo sa krus ng Kalbaryo na parang dinaig pa yung dugo ng mga kambing, yung dugo ng tupa dahil ang bisa nito ay 1 taon. Okay, kaya mamaya pag-aaralan natin ito. 1 taon lang ang bisa ng dugo ng kambing, ng tupa, pero ito, mamaya nagkasala ka, then wala na kagad yung salvation sa'yo. Something is wrong, church. Diba? That's why we need to have a right doctrine. I mean, kanina nga nag-usap kami ni Pastor bago pa lang magsimula yung ang daming doktrina na lumalabas. Mga kapatid, that's why we should be grounded sa salita ng Diyos. We should be grounded. We should be rooted in here. Hindi doon sa opinion na pinanganak lang 40 years ago. Tapos may opinion siya dito at eto na ang tama, yung opinion niya. Hindi na yung opinion ng Bible. That's why we should very careful doon sa ating mga pinakikinggan, doon sa ating mga binabasa. And if it is not in the written word, sabi nga, this is the voice of God. Okay? Kung hindi yon nasusulat dito, wag muna akong kausapin. I mean, literally, kung halimbawa may lalapit sa'yo, alam mo ba, ang sabi sa Book of Mormons ay ganito po. Ang sabi sa Quran ay ganito po. Guys, kung hindi ito yung pag-uusapan natin, wag na lang. At kung ang sasabihin mo sa akin ay hindi ito ang authority, but rather merong pang isang authority na siya ang dapat masunod at hindi ito, then wala tayong pag-uusapan kasi I only bow down to this book, to this word. Okay? That's why we should kaya dumadami yung doktrina ng iba. Kaya sila namamali. It's because ang daming haka-haka ng mga tao na hindi naman nakabase dito. Pero ito ang sigurado, Hebrews 7:25. Consequently, He is able to save to the uttermost those who draw near to God through Him, since He always lives to make intercession for them. He can save. He is the one who saved us. And that is the truth. Hindi ikaw, hindi dahil ikaw ay naniwala, hindi dahil ikaw ay mabait, lahat yan ay bunga ng pinagkaloob na pananampalataya sa atin ng Panginoon. And that is why, alam niyo yun, magiging masaya yung buhay mo kasi nga, siya mismo ang gumawa, siya mismo ang kumilos sa atin. He saved us to the uttermost. Ito pa isa. Hebrews 10:12, sabi dito, but when Christ had offered for all time a single sacrifice for sins, He sat down at the right hand of God. 2 points, mga kapatid. He lives and He sat down. Yan ang pruweba, yan ang Kristyanismo, na ang Panginoong Jesus natin ay muling nabuhay. At dahil siya ay muling nabuhay, merong mediator between sa atin at sa Diyos. Hindi po ba? At dahil siya ay naupo, it means rest. It means it is finished. Amen. Amen, di ba? It is finished. That's why pag nagpipreach, hindi ko alam kung bakit nakatayo eh. Pero para mas maganda nakaupo eh. Di alam niyo ba, pag si Jesus ay nagsisermon, siya ay relax. I mean, nakaupo siya, di ba? Sermon on the Mount, naupo siya. Di ba? Pastor, pwede ba yung gano'n? Hindi, joke lang.
Di ba, nakaupo, relax. I mean, hindi siya na pressure, hindi siya kinakabahan. Although, syempre, di ba, nakakakaba talaga. Pero, I like the way Jesus is. Di ba? Parang kung paano mo siya titignan sa Biblia, alam mo yun, nakaka-entice talaga. Sobra kang parang may in love sa person niya. Kasi nga, he's not in the hurry. Parang hindi siya nagmamadali. Hindi siya yung, kumbaga parang he's always there. Meron siyang compassion sa atin, di ba? And ganun siya. Kaya, ang ganda, di ba? Ang sarap basahin kung paano ang Panginoong Jesus ay nabuhay dito. Now, may mga problema, syempre, na lalabas. Especially sa pag-interpret sa salita ng Diyos, mga kapatid. At lalo na dito, sa Biblia, di ba? We should interpret the Bible, no, through its context. Kaya nga kami ni Pastor, nila Sister Pau, nag-aral talaga sa EMI. Excited na ba kayo na kayo din ay mag-graduate? Hindi ba kasi importante yung hermeneutics, no? Yan yung art and science, no? In giving the meaning to the word or to the context para hindi tayo naliligaw. Kaya ngayong umagang ito, alam ko ito ay familiar na kayo, but we have to ensure na we are on the same page as a ministry, as a church dito sa bagay na ito. Hebrews 10:26 ang sabi dito, "For if we go on sinning deliberately after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins." Mabigat po na verse. Tama po ba? At marami po ang mga Christian churches na nagtuturo na huwag kang magkasala kasi pagka nagkasala ka, wala nang sacrifice for sin and therefore ikaw ay mabubulhid sa dagat-dagatang apoy. Huwag kang magkasala. Kaso paglabas dun sa church, di ba bigla nang napamura kasi merong dumaan na bata, muntik na niyang, paano yun? Pastor, pupunta na ako ng impyerno. Sorry, wala nang alay. Wala na, naubos na. Is that the verse? No? Yun ba yung meaning nung verse? No, may dumaan naman na pusa. Tapos nagsalita ka ng, di ba, nagulat ka. Ay, alam niyo na, di ba? Kasalanan yun. Mga kapatid, kasalanan yun. Oh, di ba? So, ibig sabihin, pag ito ba ay nangyari sa'yo, ikaw ba ay mapupunta sa impyerno? Hindi. Sasabihin, kasi deliberately, ibig sabihin, sinasadya. Di ba? Sinasadya. 90% ng kasalanan mo, sinasadya mo, mga kapatid. Walang hindi. Halos. Yung nagulat ka, yes, maaaring hindi mo pa sinasadya kasi nagulat ka eh. Di ba? Pero, yung kasalanan na ginagawa mo, deliberately yan, mga kapatid. Di ba? Minsan, sobra yung sukli ng jeep. Hindi mo yun ibabalik. Deliberately sinning yun, mga kapatid. Kaya pag ganun yung ginawa nyo, wala na bang hain na matitira para sa akin? Ha? Janela? Ano ba? Hindi ko sinasabing kasi lagi kang hinahatid ni Pastor, ha? Hindi, pero, di ba, is that what we mean, no, by that verse? Mga kapatid, it is important na makuha natin yung proper hermeneutics. No? That's why we really need yung study ng word, yung context. Ano ba yung konteksto nito? Saan ba sinulat ito? Kanino ba isinulat ito? Diba? Importante yan. Hindi lang basta makita mo yung verse. Eto sabi dito, pagka nagkasala ako, wala nang hain. Kaya dapat hindi ka magkasala after mong i-receive si Christ.
Kapag ka ikaw ay naging born again, dapat hindi ka na magkasala dahil pag nagkasala ka, ikaw ay mapupunta sa impyerno. I'm not encouraging you to sin because sabi nga ni Apostol Pablo, you are dead to sin. You are alive to Christ. Okay? Yan ang doktrina natin. You are no longer slave of sin. Dahil sino man yung taong slave pa ng sin, diba, hindi pa siya born again. But those people, those who are Christian, na sila ay nagpo-profess na sila ay Kristiyano, okay, sila ay slave of righteousness. Amen? That is clear. Okay? But we want to clear lang itong konteksto na to so that if ever na merong magbigay sa atin ng verse na ito, alam natin kung paano siya i-handle, mga kapatid. Okay. Sa Hebrews 1, kanino sinulat yung Hebrews? Hindi naman sa Pilipinos. Sa Hebrews nga eh. 'Di ba? So wag kang makulit. Okay? Pag sinulat yung letter na yon para sa mga Hebreo, hindi yun isinulat para sa mga Pilipino. Gets? Kasi nga, sinulat yung letter na to sa Hebrews. Long ago, at many times, and in many ways, God spoke to our fathers by prophets. Okay? Kila Abraham, kila Isaac. Okay? So, this book is written for Hebrews. Number 1 point yan. Okay? You need to remember that this book is for Hebrews. Pero hindi ibig sabihin yan, mga kapatid, na wala ka nang matututunan dito. At hindi mo ito gagamitin. Dahil napakayaman ng librong ito. Alam niyo po, mga kapatid, if ever na papipiliin ako at sasabihin na, oh, sige, bago kita patayin, Paul, mamili ka ng 2 libro at yan ay sasama ko sa iyo. Ano yun? Romans at saka Hebrews. Romans at saka Hebrews. Okay? And I do believe, although merong mga contest dito, the one who wrote Hebrews ay yung tukayo ko, si Apostle Paul. I do really believe. That is my conviction. It is not the conviction of everyone, but I do believe it is the Apostle Paul. It is not proven. Wala pang theologian na talagang nagsabi. But here, sinasabi ng librong ito, actually si Peter pa yung nag-quote. Remember, Peter, James, and John ay apostol po para sa mga Hudyo. At ang sabi ni Pedro, etong kapatid nating si Paul, na sumulat din sa inyo, sa mga taga-Hebrews, kahit medyo malalim at hindi natin maintindihan, pero alam natin na nanggaling pa rin yung wisdom niya sa Diyos. Amen? So, that's why may mga parallel itong book na ito pertaining kay Apostle Paul. That's why I do believe na ito ay sinulat din ni Apostol Pablo. Verse 2, but in these last days, sabi dito, He spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. He has spoken to us na Hebrew. Okay, so that's why ang konteksto nito, ito, book na ito ay sinulat para sa mga Hudyo. Okay? Kaya pagdating natin dun sa verse 1 ng chapter 10, ito na ang sabi, for since the law has but a shadow of the good things to come instead of true form of these realities, it can never, by the same sacrifices that are continually offered every year, make perfect those who draw near. Kaya nga itong kautusan na meron itong mga Hudyo, okay?
ito ay shadow lamang, malinaw na shadow, mga kapatid. Ito po ay hindi reality, bagkus yung good things ay hinihintay pa nila. Ang good things ay si Jesus. Because He is the shadow of the Old Testament, no, na ni-reveal sa New Testament. Okay, mga kapatid, meron akong props eh. Hindi. Alam niyo mga kapatid, dun sa wallet ko, no? Sa wallet ko, pag binuksan niya ni David, nagugulat siya kasi nandito yung picture ni Jace. Nandito yung picture ni Jace. Okay? So, alam nyo, pagka nasa condo ako, lagi ko tinitignan to. Oo, lagi kong tinitignan to. Yung picture na to. But this is the shadow. I mean, this is not the reality. Diba? Kaya pag umuwi ako ng Bulacan, no, gusto kong yakapin yung reality. Hindi ko na tinitignan to. Okay? Kasi iniiwan ko na ito. Naintindihan nyo? Iniiwan ko na tong wallet ko dahil may magbabayad na nung gagastusin ko. Okay. Yung reality. I mean, yung nakuha nyo, kasi ganun yun eh, yung shadow na meron dito, ito yung Old Testament. So, ibig sabihin, dun sa Old Testament ay may shadow at yung reality natin ay si Jesus. Okay. So, naintindihan po. That's why there's a shadow and there is this reality. Verse 2. Otherwise, they would not have ceased to be offered, since the worshipers, having once been cleansed, would no longer have any consciousness of sins. So, ibig sabihin, itong mga nag-aalay ng tupa, okay, sa Old Testament, sila daw ay mayroon pang consciousness of sins because every year, it is a reminder for them na sila ay nagkakasala. And that is why they are reminded, itong mga offerings na ito, yung tupa na inaalay, it is a reminder for them na sila ay makasalanan, nagkakasala kasi every year. But church, right now, as we celebrate yung body and blood of our Lord Jesus Christ, anong naaalala natin? Yung saving work ng ating Panginoong Jesucristo, that because of His blood, we are forgiven of all our sins. And because of His body, we are healed, mga kapatid. And that is why that is the difference. May diferensya. Yung old covenant will let you be conscious of your sin. Be sin conscious. That is why sa New Covenant, mga kapatid, pag na-transfer tayo sa New Covenant, wala na yung sin. Wala na yung consciousness of sin. That is why in verse or chapter 8, sinasabi dito, I remember your sin no more. Amen. Diba? Kaya nga, mga kapatid, we are transferring. We have been transferred from old to new covenant, mga kapatid. Because wala nang magpapaalala. That is why it is no longer be a sin conscious, but rather Jesus conscious. That's why pag nagbe-breaking of bread tayo, we proclaim. Di ba sabi ni Jesus, alalahanin ito. We proclaim that we are in the new covenant and all our sins have been forgiven and all our sickness have been dealt with by the body, by the broken body of our Lord Jesus Christ. Amen. And that is the new covenant. Ganda sa Tagalog. Basahin ko lang, mabilis. Ang kautusan ay anino lang ng mabubuting bagay na darating. Kailanman ay hindi ito nakapagpabanal sa mga taong lumalapit sa Diyos
sa pamamagitan ng mga handog na inaalay nila taon-taon. Verse 2, dahil kung napatawad na sila sa pamamagitan ng mga handog, hindi na sana sila uusigin ng kanilang budhi at hindi na nila kailangang maghandog pa. So inuusig sila. Nandito nga yung sin consciousness. Ngunit ang paghahandog na ginagawa nila taon-taon ay siya pang nagpapaalala sa mga kasalanan nila. So yung handog mismo, nagpapaalala na sila ay makasalanan, na sila ay dugyot, sila ay putikan, at hindi kailanman makakaabot sa pamantayan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero in the New Covenant, mga kapatid, we are declaring that we are His righteousness. Amen. Nakita niyo yung pagkakaiba? Hebrews 4. For it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Imposible, mga kapatid. Kasi nga, ito ay dugo lang ng simpleng animals at hindi yung dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 11, chapter 10, Hebrews. Every priest stands daily at his service, offering repeatedly the same sacrifices which can never take away sins. That is why ulit-ulit paggising ng pare sa umaga mag-aalay na para sa mga kasalanan ng taong Israel. Tapos matutulog siya sa gabi. Tapos gigising siya sa umaga. Same thing. Same thing ang ginagawa niya. Mag-aalay uli siya. Alay lang ng alay. Hanggang sa siya ay mamatay. Palitan ng bagong priest. Alay uli ng alay. Pero si Jesus, di ba binasa natin kanina na He sat down. Di ba? He sat down. Kaya nga, nung naupo si Jesus, it means that it is already finished. Pero paano pa rin natin sasagutin kung finish na nga? Doon sa verse 26, for if we go on sinning deliberately after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins. Verse 27, but a fearful expectation of judgment. Okay, fearful expectation of judgment and a fury of fire that will consume the adversary. Anyone who has set aside the law of Moses died without mercy on the evidence of 2 or 3 witnesses. How much worse? How much worse daw, ha? How much worse do you think will be deserved by the one who has trampled underfoot the Son of God and has profaned the blood of the covenant by which He was sanctified and has outraged the Spirit of grace? Mga kapatid, the book of Hebrews, from start to finish, is all about faith. It's all about faith, mga kapatid. So if you are thinking na ikaw ay na-born again, okay? Tapos nagkasala ka, wala na bang alay na alam niyo na pwede pa para sa'yo dahil na-consume mo na? Hindi. Mga kapatid, you are saved. As the verse says kanina, you are saved in the uttermost. Pero anong problema rito? Bakit nagkaganito? Because yung mga Hudyo, kapatid, ay patuloy na mayroong unbelief kay Jesus. They do not believe the work of Jesus. Kaya nga, mga kapatid, it's all about faith. Yung Hebrews 11, sabi dito, di ba nandun yung mga men of faith? Dun sa Hebrews 11. Hebrews 11:6, sabi dito, and without faith, it is impossible to please Him. For whoever would draw near to God must believe that He exists
and that He rewards those who seek Him. So without faith, mga kapatid, it is impossible to please God. We might sin. We might sin. Right now, I mean, kung nag-iisip ka ng masama sa kapwa mo, nagkasala ka na. Okay? Pero wag na nating pag-isipan pa ng masama yung ating kapwa. Dahil we are so blessed para ma-stress. I mean, di ba? Parang we're so loved for us na magkulang ng pag-ibig. I mean, kung naghahanap tayo ng pag-ibig minsan, di ba, sa kapwa natin, parang, ba't di naman ako binigyan? Yung kapitbahay namin, nagbigay ng adobo. Di ba? Tapos yung isa, hindi. Magtatampo ka pa ngayon, di ba? So parang wag na. Because you are so loved. Di ba? By our Heavenly Father. Para ma-stress sa mga bagay na yan. Huwag nating hayaang i-consume tayo ng mga ganyan. Let's believe that God loves us. That's why every day we should declare, I am charito. I am blessed and highly favored. Diba? Even though your circumstances, yung may mga nagkasala sa'yo, merong mga nang api sa'yo, nanukso sa'yo, whatever, nang api, nang alipusta, whatever it is, you are secured because Christ is sufficient enough for you. Diba? So parang hindi mo na siya kailangan. Diba? It's small thing para sa'yo. Alam nyo sa Matthew 12:31, sabi ni Jesus dito, therefore I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven people, but blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Mga kapatid, merong kasalanan na napapatawad. Pero merong kasalanan na hindi napapatawad. Ang konteksto nito ay nung si Jesus ay nagpalaya ng mga demonyo. At ang sabi ng mga Pariseyo, dahil naman nagpapalaya yan, dahil kasabwat niya yung mga demonyo, di ba? Beelzebub, di ba? Yun ang accusation ng mga Pariseyo sa kanya, kaya sinabi to ni Jesus. Therefore, I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Unbelief. This is unbelief because the Holy Spirit convicts us of our sins, of our righteousness, and judgment to come. Pero ikaw, you neglect, di ba? Parang hindi mo siya tinanggap. And that is a total rejection kay Jesus. But if you accept Jesus as your Lord and Savior, you are safe. You are secured in His love, mga kapatid. And yun yung pinangahawakan natin right now. The sufficiency of Christ. Na tayo nai-insecure minsan, yes, dahil halimbawa nagkasala ka, it's kumbaga parang the usual na nararamdaman, no? But 'di ba, cheer up because He is continually interceding for you and me. 'Di ba? So blasphemy against the Holy Spirit. Yon yung kasalanang hindi napapatawad. Okay, so better check our Bibles, mga kapatid, bago makinig sa sermon na nagsasabi na mawawala yung kaligtasan mo kapag ka ikaw ay nagsalita ng masakit laban sa inyong pastor. Ibang pastor. Okay, Hebrews 10:35, sabi dito, therefore, do not throw away your confidence.
Mga kapatid, di ba, alam mo na naniniwala ka sa kayang gawin ng Panginoon, sa kayang gawin niya sa iyo. Di ba? So, don't throw that confidence, for you have need of endurance so that when you have done the will of God, you may receive what is promised. Okay. Ito pong will of God. Ano ba ang will ng Panginoon? Ang will ng Panginoon ay ikaw ay maniwala sa Kanyang anak. John chapter 6. So, makikita nyo, yung Bible is, it is not, walang inconsistent sa Bible. Every verses there are all consistent. Okay? If we know how to rightly divide the truth, if we know kung paano siya gawin yung hermeneutics, kung paano siya interpret, then we know. Hindi tayo maliligaw ng mga strange teachings nowadays, lalo na dahil sa mabilis sa paglaganap ng internet. 'Di ba? So, we should be secured. Know your word. Know the word of God. For you have need of endurance. No? Sino ba nagsusustain sa atin? It is God who sustains us. Diba? Amen. Verse 37, for yet a little while, and the coming one will come and will not delay. But my righteous one shall live by faith. Okay? And if he shrinks back, my soul has no pleasure in him. Okay? If he, siya yon. Okay? Sila yon. Okay? If he, look at the, yung pronoun. If he shrinks back, my soul has no pleasure in him. But we. Next verse. But we. Okay? Okay. Amen, amen. Nalobat yung microphone natin dahil sa sobrang intense. But we, sabi dito, tayo, we are not of those who shrink back. Mga kapatid, that is the key. Okay, so wag mong isipin na, naku, baka mag-shrink back ako. Naku, baka mag-shrink back ako bukas. No, dahil kung pinangahawakan mo yung pangako ng Panginoon at alam mo na ikaw ay secured at siya ay sufficient enough for you, you will not shrink back and are destroyed. But of those who have faith and preserve their souls. Mga kapatid. So that's why we need to know na tayo ay hindi mag-shrink back, aatras, okay? Babagsak. Yes, di ba? So, we are clear na yung sinning ay unbelief. Verse 10. May nagtanong pa. Si Ninong Tani nagtanong. Paano daw yung verse, chapter 6? Therefore, Hebrews chapter 6. Therefore, let us leave the elementary doctrine of Christ. Hala, ang bigat nito and go on to maturity. Sinabi ko sa inyo, mag-mature na kayo. Hanggang ngayon, puro pa rin kayo mga bata. Not laying again a foundation of repentance from dead works of faith toward God, and of instruction about washing, the laying of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. And if we will do, and this we will do if God permits. For it is impossible in the case of those who have once enlightened, who have tasted the heavenly gift and shared in the Holy Spirit, and have tasted the goodness of the Word of God and the power of the ages to come. Okay? So nakikita natin.
and then have fallen away to restore them again to repentance, since they are crucifying once again the Son of God to their own harm and holding up to contempt. See, paano yan? Paano mo yan i-explain? Na itong mga Kristiyano na to, sinasabi nila, Kristiyano daw ito, na nakatikim ng goodness ng Panginoon, nakatikim ng Word of God, and sila ay nag-fallen away, paano sila marerestore again to repentance? Right? Paano pag tinanong tayo ng ganyan? Anong sasagot natin? Ay, oo. Kasi nag-backslide dyan dahil sa'yo. Ganon. Ganon ba ang sagot natin? Hindi. Siyempre, hindi ganon. Okay? Ang sagot natin ay base pa rin sa Word of God. Diba? I mean, yung naka-taste, when you say taste, okay, si Jesus tasted death. But He remains dead? No. He is alive, mga kapatid. So it means na ito yung mga Hudyo na nakatikim. Alam niyo yung minsan, si David maraming pagkain na ayaw yan. Minsan titikman niya tapos sasabihin niya, luluwanan niya kasi hindi daw niya gusto yung lasa. He tasted. Pero hindi ibig sabihin na kinain niya. Right? So ibig sabihin, it is possible for these Jews, remember, ang Hebrews ay sinulat para sa mga Hudyo. Okay? So they tasted the goodness of the Word of God, the power of the ages to come, and then they fallen away. Okay? So, it is possible, mga kapatid, na sila yung mga na once enlightened, yung nakarinig ng salita ng Diyos, ay ganun pala yun. So, hindi ko na pala dapat palang mag-alay pala ako ng tupa, hindi na pala dapat dahil si Kristo na pala yung nag-alay para sa akin. May kumausap sa Kanya. Sabi niya, hindi, mas maganda to, mas sure to. Diba? Kasi ito, nakikita mo, ginagawa. Yan, hindi naman yan paulit-ulit na pinapatay. Si Jesus ba, paulit-ulit na pinapatay? So, di ba hindi? Mas maganda to kasi every year, sure tayo dito. So, ang gagawin nila, bumabalik sila ngayon sa Judaism, dun sa mga rituals nila. And that's why pagbalik nila, di ba, ayaw ko na dyan. Kahit natikman ko kung ano yung mensahe ng biyaya, pero mas okay pa rin doon sa ginagawa ko. I mean, there are people, hindi lang naman yan doon sa mga Hudyo eh. May mga nashe-sharean tayo ng gospel, nakaranas ng power of the Word of God, nakaranas ng power of the Holy Spirit, and yet, hindi, babalik na lang ako dito. Right? So, it is possible. It is also possible. So, mga kapatid, tingnan natin tong verse na ito. Una, balik tayo dun sa verse 1 ng Hebrews 6:1. Therefore, let us leave the elementary doctrine of Christ. Ang ibig sabihin ba nito ay iwanan na natin yung gospel? Di ba? Tandaan nyo na, puro gospel pa rin. Dapat iba na. Dapat law na. So, tapos na kayo dyan sa gospel. Dapat nag-aaral na kayo ng discipleship ngayon. Dapat nag-aaral na kayo ng, alam nyo, we're not against those things, but the Apostle Paul is telling us in 2 Corinthians, kanina lang, napag-usapan namin yon, for I determine to know nothing among you except Christ and Him crucified. I mean, yun lang ang pinangangaral ni Apostol Pablo. Wala na siyang ibang gustong sabihin, kundi yung tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo. That's why, how come that this verse will tell us na leave mo na yung elementary doctrine of Christ? Diba? Let me tell you this. Yung leave, ang ibig sabihin niyan sa Greek word ay apeime. Apeime means to send away. To be going away or to depart. Para daw tong husband divorcing his wife. Pag sinabi mong apeime, yung leaving, ibig sabihin ba iiwanan natin yung gospel? Right? Is that the meaning of the text?
Kailangan ba nating iwanan yung gospel? Kasi sabi dito, elementary doctrine of Christ. The Apostle Paul also tells us na I am astonished in Galatians chapter 1 that you are so quickly deserting Him who called you in the grace of Christ and are returning to a different gospel. So, merong nagte-turn dun sa gospel. So, paano natin to i-reconcile? Paano natin i-reconcile na i-live yung elementary doctrine? Diba? Yun nga yung doctrine natin, yung finished work of Christ. So, ibig sabihin ba, iwan na natin yung finished work of Christ. And let's go on to law or let's go back to ano yung ginagawa natin. Definitely not. Okay? The elementary doctrine of Christ is Messiah. Alam nyo mga kapatid, sa mga Hudyo, meron silang doctrine of Messiah. Hindi nila ito tinatanggal sa kanila. That's why iyan ay eto. Teka, nawala lang ako. So, ibig sabihin, itong doctrine of Messiah ay ginagamit din ng mga Hudyo nung dati. Okay, dahil lang darating na tagapagligtas nila, Messiah ang tawag nila. So, ang sinasabi dito ay let us live, apemi, iwanan na natin yung doctrine na yan. Okay? Dahil wala nang ibang gospel at eto na yung new covenant. Halimbawa, isang example na lang. Meron akong bag dito. At, Janela, mukhang maganda yung bag mo eh. Sige. Okay. Ito, yung bit-bit kong bag. Ang ibig sabihin ng apemi ay drop, leave, at kunin ko to. Okay? Dahil may bago ng covenant, mga kapatid. And therefore, leaving yung old covenant and go on sa bago. Hebrews 7:11, sabi dito, now if perfection have been attainable, okay, perfection is equals to maturity. Okay, Hebrews 7:11. Now, if perfection had been attainable through the Levitical priesthood, what further need would there have been for another priest to arise after the order of Melchizedek rather than the one named after the order of Aaron? Wala dyan yung verse? Sige. Hebrews 7:11 yun. Okay. So, tingnan natin yung features ng Old Covenant. Ang sabi dito, repentance from dead works. Ano ibig sabihin yan? Meron ang mga Hudyo nito. Okay? Bago pa man dumating yung Kristyanismo, meron ng ganitong doctrine ang mga Hudyo. For if the blood of goats and bulls and sprinkling of defiled person with the ashes of heifer sanctify for the purification of their flesh. Okay? How much more will the blood of Christ, who through the eternal security offered himself without blemish to God, purify your conscience from dead works to serve the living God. So you see, merong dead works. Okay. So repentance from dead works. And then number 2, faith towards God. Okay, so faith towards God, ang sabi dito sa Acts 2:38, and Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Mga kapatid, repent and be baptized in the name of Jesus Christ.
yung faith towards God, nagrepent ka, tapos nagkaroon ka ng faith towards God, that is the Old Testament concept. But now, in the New, we have to have that faith in Christ. So, nandun na sa bagong tipan, si Christ. Okay? So, the Old Testament taught, repent from your dead works and faith toward God. The New Testament says, repent in faith toward Christ. That's the only way to God. Okay, si Christ. So, you see, meron. Okay, number 3, yung washing or yung baptism. Hindi ito baptism, okay, na sinasabi natin na lulubog. Kundi itong baptism na ito, actually, sa Greek word, ito ay baptismos. Ibig sabihin, washing. Alam nyo naman yung mga Hudyo, meron niyang washing. Kaya nga, may mga parang, anong tawag doon? Yung banga, jar, doon sa bahay nila bago pumasok kasi naguhugas muna silang paa. Yung mga ganyan. They have their rituals. Okay? Baptizo, ito dapat yung ginamit, pero hindi ito yung ginamit ng writer ng Hebrew. Okay? Baptizo, to dip repeatedly, to immerse. Okay? So magkaiba yan. Baptismos at saka baptizo, magkaiba. Okay? So that's why it is also a old covenant concept. Laying of hands, mga kapatid. Laying of hands, yung mga Hudyo ay nilelay nila yung kamay nila dun sa animal. It is different from laying our hands dun sa mga may sakit. So that is just the new covenant concept, yung pag-lay hands sa mga may sakit. The resurrection from the dead. Okay, so yung resurrection from the dead, bakit siya naging old covenant concept? Well, yung mga Sadducees at saka yung mga Pharisees, Sadducees, hindi sila naniniwala na mayroong resurrection. Yung Pharisees, naniniwala sila na may resurrection. So definitely, both of them may doctrine ng resurrection. Kaya sabi ni Apostle Paul dito, di ba, drop mo yan. Dahil may bago. Okay? Dahil may bago. Last, eternal judgment. This is, the usual concept ever since. Ecclesiastes 12:14, God shall bring every secret thing to judgment, whether it be good or evil. Okay? So, mga kapatid, those are the 6 old covenant concept. That's why nung sinabi ni Apostol Pablo or the writer of Hebrews na live, ibig sabihin kung ito yung hawak niya na pananampalataya, okay? Judaism, live. Dahil pag hindi mo yan iniwan, wala nang hain na para sa'yo. That is the meaning of the text, mga kapatid. Nakuha? So, live. Apemi. Iwanan mo yan. Drop. Go on to maturity. Ano yung maturity? Perfection kay Christ by the grace of God. Diba? Hindi maturity na mag-mature ka. Dapat ngayon, mahaba ka na mag-pray. Dapat ngayon, hindi ganon. Okay? I'm not saying na huwag ka mag-pray. I love to pray. But that is not what this text means. These are all old covenant rituals na pinapabitawan sa atin ni Apostle Paul. And let's go on to perfection. Perfection na ang tanging makapagbibigay lang sa atin ay ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. As I close, ayan na, closing na. Pumalakpak na. Closing muna. Revelations 3:5. Dito, actually, kinabahan talaga ako sa verse na to before. And I read it several times. Sorry. Ito yung mga nagbibigay sa akin ng insecurity before.
Yung mga verses na yan, Hebrews 10, paano pag nagkasala ako? Hebrews 6, paano kapag ka nagkasala pa rin ako? So, di ba, wala nang hain na ibibigay sa atin. Pero ito, the one who conquers will be clothed thus in white garments. And I will never blot his name out of the book of life. I will confess his name before my Father and before his angels. Mga kapatid, may nagtuturo nito na pwede kang i-blot out. Burahin yung pangalan mo sa book of life. Imagine that. Naisulat na, tapos kumuha ng eraser ang Lord. Burahin ko muna to. Burahin ko muna to. Nangongopya to. Diba? Diba? Ang daming lumalabas na ganung concept. Imagine, ang dami talaga nilang naloko nung ganon. Pero if you will take a look at this verse, I mean, yung Panginoon ko, hindi pala ako iba-blot out. I mean, rather looking doon sa insecurity natin na iba-blot out tayo ng Panginoon, but rather rejoice right now because your name is written in the book of life and therefore, hindi yan iba-blot out, hindi yan i-erase ng ating Panginoon kasi mahal Kanya and He is sufficient for all. Di ba? So parang instead of looking this verse na ganun, parang sabi ko, Lord, thank you for giving me this understanding. Di ba? Na hindi mo pala buburahin yung pangalan ko dyan sa aklat ng buhay. But rather, di ba, I should rejoice. Amen. Amen. So, don't listen, don't be insecure doon sa mga taong nagsasabi niyan sa'yo na baka mabura yung pangalan mo sa book of life. Ingat ka. Di ba? Ang nasulat ay nasulat, mga kapatid. So, mga kapatid, let me leave you this verse. John 10:27. Sabi dito, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. This is an assurance, mga kapatid, na those who are sheep, who are called by God, will know our Lord, will follow Jesus. Don't look at others, mga kapatid. Hindi pa siya nagfa-follow. Siya hindi pa nagfa-follow. Di ba? Kaya nga sabi ni Jesus nung minsan, parang kay Peter, ba't ba tinitignan mo iba? Hindi pa pwede, intindi mo yung sarili mo. Don't look at others. And may insecure ka sa iba. So, just look at what the Lord has done for you. And this is the big idea, mga kapatid. You will conquer and will follow Him because He lives and He is sufficient. Hallelujah. Tayo po tayo. Yes, Ama. Thank you, Father, for all the things that you have done into our lives, Panginoon. Salamat because you are faithful even though in times there are times na kami ay unfaithful, ay walang faith sa iyo, Panginoon, nawawala. Lord God, you still loved us. You still accept us. You still love us, Panginoon. Salamat, O God, in times na nangangailangan kami because you cared for us. Lord, there are times na minsan nakukonsensya kami dahil lagi na lang bang, Lord, pengi noon. Pero we never know what you said in your word. Sabi mo sa iyong salita, ask and it shall be given. Panginoon, na huwag kaming manghina, humingi sa iyo because that is who you are. You are our provider, Panginoon. You are our deliverer. You are our healer, O God. And this morning, Panginoon,
Salamat dahil muli mong pinatunayan na sa iyo kami ay secured, na ikaw ay sufficient enough sa lahat ng pangangailangan namin, sa lahat ng kailangan naming gawin, Panginoon. Ikaw lang ang Diyos na laging handang tumulong sa amin. Panginoon, salamat nga dahil kami ay pinagpala mo, kami ay pinaburan mo sa bawat araw ng aming buhay. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Ayan, maraming salamat po sa Panginoon. Napakaganda po ng mensahe ng Panginoon. Talagang lumalabas yung tunay na mensahe na si Kristo talagang ang nagbigay sa atin ng kasiguraduhan. Ano po ang big idea? You will conquer and will follow Jesus because He lives and He is sufficient. Naniniwala ba tayo doon? Okay, ngayon ay dadako na po tayo sa pagpira-piraso ng tinapay at habang pinamimigay po ang ating elements, ito po ang pinakamakapangyarihang simbolo na ibinagkaloob sa atin ng Panginoon, simbolo ng kanyang natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Sabi po sa Hebrew chapter 9 verse 11 to 14, ngunit dumating na si Kristo ang pinakapunong pari ng mabubuting bagay na naririto na. At siya ay naglingkod doon sa sambahayang higit sa dakilang walang katulad at hindi ginawa ng tao. Ang sambahang iyon ay wala sa sanlibutan ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at ng guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Meron bang katapusan? Wala. Walang hanggang kaligtasan ang binigay sa atin ng Panginoon. Kung ang dugo ng mga kambing at toro at abo ng dumalagang baka ang winiwisik sa mga taong itinuring na marumi upang sila'y luminis ayon sa kautusan, higit ang nagawa ng dugo ni Kristo sa pamagitan ng walang hanggang espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan